Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Blessful morning po sa bawat isa. Mapagpalang umaga po. Dito po tayo sa 91.9 BBS FM radio station DWLB. Muli po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa biyaya sa pagkaaga. Mga tagapakinig, gising na po ba tayo? Magandang umaga po. At buksan po natin ang radio transistor po natin dito sa radio station ng DWLB at live po tayo mga kapatid sa Facebook at sa lugar po na inaabot ng istasyong ito sa labas man ng ating bansa, dito po sa ating bansang Pilipinas, lalo na po dito sa Camarines Sur, buong Bicol Region, dito po sa Karatig, bayan po lahat ng Naga City, mga barangays. Makinig po tayo sa salita ng Diyos at para po ito sa ating mga buhay upang magkaroon po tayo ng masaganang buhay. Ako po ay si Ate Margarita Repuerso de los Santos, tagapamahayag ng salita ng Diyos sa biyaya ng pagkaaga. Binabati ko po si Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at ang buo niyang pamilya. Salamat po sa walang sawang pagsuporta ng gawain sa biyaya sa pagkaaga sa estasyong ito. The Omni Pastors, muling magandang umaga po. Ang ating masugid na mga technician, Kuya Ariel and Kuya Stephen. Maray na aga po. At sa oras pong ito ay patuloy po ng mahayag ang salita ng Diyos. Sa lahat pong makikinig at nakikinig palagi sa gawain po ng Panginoon, sa biyaya sa pagkaaga. Muli, marahay na aga po sa bawat isa po sa to. At bago po tayo mag-impisa sa pag-aaral po, ay tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu Santo, salamat po sa umaga pong ito, na ginising mo kami na may panibagong kalakasan at may pag-asa. Panginoon, banal na Espiritu Santo, patuloy mo po kaming samahan sa pag-aaral po ng iyong mga salita at maganap po ang iyong kalooban. Mahayag ang iyong mga salita at ang pag-ibig mo po sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesucristo na nagbayubay sa krus ng Kalbaryo. Maghari ka po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po, tayo po ay binigyan po ng ating Panginoon ng isang pag-aaral na upang tayo po ay ma-enhance po ang buhay po natin bilang isang mga nilalang po ng Diyos, mga isang anak ng Diyos. At ito po yung topic po niya to. Paano magkakamit ng buhay o buhay na walang hanggan? Yun po. Ang ating teksto po ay sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 18. Ang sabi po dito, sa kanyang salita, may isang lalaking pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Yan po ang pagbubulay-bulayan po natin, pag-aaralan po sa salita ng Diyos. Sa mga tagapakinig saan man po ba natin, sabi po sa salita ng Diyos, makakamit o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi po, doon sa isang
lalaki na nagtanong po sa ating Panginoong Hesus, saan po natin makakamit ang buhay? Ang buhay po natin dito sa lupa ay at sa langit. Dalawa po yun. At saan po ba natin matatagpuan o makakamit ang buhay na walang hanggan? Sa kayamanan po ba? Sa pagiging relihiyoso po ba natin? O sa tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay po ng Amang nasa langit? Ito po yung tatlong bagay na pag-aaralan natin upang malaman natin kung paano tayo magkamit ng buhay. Yun po yun, mga tagapakinig. Purihin po ang kanyang salita at ang banal na Espiritu Santo ay siyang magpahayag po sa atin upang maintindihan po natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay o buhay na walang hanggan dito sa lupa at sa langit. Dahil itong isang lalaki po ay napakayaman po nito siguro. Andun na po yung mga bagay na yaon sa kanya, pero nagtanong po siya sa ating Panginoong Hesus kung paano o kung ano yung gagawin niya upang siya po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang unang punto po natin ay ayun po sa kayamanan. So, ang kayamanan po ba dito sa lupa? Marahil, pananaw po ng marami dahil sa sila'y may mga bagay na sila'y mayaman o kung anumang mga bagay po ay alam po nila na siguro yun na po yung buhay nila, hanggang buhay o buhay na walang hanggan. Sila po ay mayaman. Magkakamit po ba sila ng buhay patungo sa ating Panginoong Hesus? Sabi nga po, mapalad ang taong may, ito po yung fortune na sinasabi, yung swerte, yung fame, sila'y sikat, may kapangyarihan dito sa lupa, at kung ano pa ang meron po sila na mga bagay sa kanilang buhay sa ngayon. At sabi po, mapalad, higit ang nakakakilala po sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, na dito po nagmumula ang kayamanan po ng tao. Opo, kailangan po natin ang lahat ng mga bagay dito po sa lupa. Pero ang higit po, ang ating Panginoong Hesus. Bakit po ganun na lamang ang tanong ng lalaking mayaman? Na halos nasa kanya na po lahat ang mga bagay na ito na aking nabanggit. Tanong ng mayamang lalaki po baga kanina, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Dito po sa ating buhay, ito po ang ilang katotohanang itinuturo sa atin na para bang maghahatid na po ng masayang buhay, pananagumpay, o magkaroon na po tayo ng buhay na kaya-aya po sa ating Panginoon o buhay na walang hanggan. Makakapagligtas po ba o makakamit po ba natin ang edukasyon, propesyon, posisyon po? Ito po na ba ay meron na po sa pagkakamit po natin sa ating buhay na magkaroon po ng buhay na walang hanggan? Sa nabanggit ko po na mga posisyon sa buhay po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Hindi po ito, mga kapatid, garantiya upang ang bawat isa sa atin ay magtamo po o magkamit ng buhay na walang hanggan. Sa ating Panginoong Hesus, na siya pong ibinigay po lamang ng ating Panginoon. Ang Amang nasa langit, na siya pong nagbigay po sa atin ng kanyang anak
upang tayo po ay makapamuhay, magkamit ng anumang mga bagay dito sa lupa patungo po sa ating kaharian ng ating Ama. Ano po ang buhay na walang hanggan? Ito po yung buhay na kaloob po ng ating Panginoong Diyos na maari lamang magtamo sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay nagsalita sa ating Bible, ng ating pananampalataya po ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong Hesus lamang natin matatagpuan po ang buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay nananampalataya po sa Kanya. Ang sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po mga tagapakinig sa ating pinag-aaralan po. Sabi po dito, ibinigay niya po ang nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na si Hesukristo upang tayo po ay manampalataya sa Kanya at di po tayo mapahamak kundi po magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yung everlasting or eternal life ay nanggagaling po lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung kapahayagan po ng ating Panginoong Diyos dahil inibig niya po tayo at higit ang pag-ibig niya po sa Kanyang anak. Na nag-iisang anak na si Hesukristo, ibinigay niya po sa atin upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So ito po ay ang pananampalataya po mga tagapakinig, mga kapatid, mga nakikinig. Ito'y walang bayad. Ito po ay binayadan na ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang kaligtasan ay binayaran na mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Noong siya'y nagbayubay sa krus, dumanak ang Kanyang dugo o sa mga pait na hirap na dinanas po niya sa krus ng Kalbaryo nung siya po ay nakapako sa krus. At siya po ay namatay. Yung kamatayan po ng ating Panginoon si Kristo ay siya po yung daan upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At dito po ay sabi nga po doon sa tatlong pag-aaralan po natin, yung edukasyon, propisyon, o anong posisyon po, ay ito po yung magbibigay po ba sa atin ng daan? Hindi po mga kapatid, mga nakikinig. Hindi po ito ang daan upang ang tao ay makamtan ang buhay na walang hanggan. Sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8, dahil sa kagandaang loob, tayo ay naligtas at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula po sa atin. So, binigay po talaga ng ating Panginoong Ama, Panginoong Diyos, ang Kanyang bugtong na anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Ito po ay kaloob sa ating pananatili, sa ating pakikinig, ng Kanyang salita. Naligtas po tayo dahil po ito po ay bigay ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pananampalataya ay kaloob lamang sa atin. Hindi po ito galing sa atin. So, ang daan po para makamit o magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, hindi po doon sa mga posisyon po natin dito sa lupa, hindi po sa edukasyon, hindi po sa mga bagay po
na nasa atin sa ngayon, kundi upang kamtan po natin magkamit po tayo ng buhay patungo sa Panginoon. Ito lamang ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay po ng Ama. So, ang pangalawang punto po natin ay maging ang pagiging relisyoso ay hindi po nagbibigay o garantiya upang magkamit ng buhay na walang hanggan. So, hindi po mga tagapakinig, ang mga relihiyoso po ay hindi po garantiya upang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ang gawaing isang relihiyoso ay ito po ay tumutulong lamang kung paano po tayo po ay makapamuhay ayon po sa panuntunan ng Diyos na nagbibigay sa mga pagkakataon na maunawaan po natin kung paano magkamit ang isang tao ng buhay na walang hanggan. Yun po, ang pagkarelihiyoso po ay isa lamang na panuntunan ng Diyos sa atin upang maunawaan po natin kung paano po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, hindi po ito mga tagapakinig, ang relihiyon ay makakapagligtas o magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi mga tagapakinig, ang tamang relasyon po natin sa ating Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Hesukristo na siyang magliligtas po sa atin. Wala po kung saan, wala po sa relihiyon, kundi sa tamang pakikipagrelasyon po sa ating Panginoong Diyos. So, dito po sa kapahayagan po ng kanyang salita, ang ating Panginoong Hesukristo lamang ay siyang matatagpuan o tayo po ay magtatamo ng buhay na kayaaya, buhay na pananagumpay, buhay na masagana. Hindi po doon sa panantunan po ng relihiyon o mga bagay na itinuturo po na hindi po nanggagaling sa salita ng Diyos. At ang pangatlong punto po natin ay yung katiyakan o assurance po na magkamit ng buhay na walang hanggan o yung eternal life na kung saan po natin ito makukuha o makakamtan. Ito po ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Kay Hesukristo lamang po. Basahin po natin sa Gawa, chapter 4, verse 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Ayan po, mga tagapakinig ng salita ng Diyos, sa biyaya, sa pagkaaga. Maliwanag po na inihayag po o sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita. Kay Jesus lamang po natin matatagpuan. Kay Jesus na taga Nazaret, ang may buhay na walang hanggan. Wala po kung saan, kundi tandaan po natin, kay Hesukristo lamang natin matatagpuan ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan. Sapagkat walang ibang pangalan po sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na ang tao ay maligtas. Kundi, saan po mga kapatid? Kay Hesukristo lamang na taga Nazaret, na siya po ay pinanganak sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. Ayan po, ang ating Panginoong Hesukristo na siyang magbibigay ng buhay po sa atin. At ang katiyakan ng pananampalataya ay ang kusang pagsuko. Paano po tayo susuko sa ating Panginoon upang
magkaroon po tayo ng tamang relasyon, tamang pananampalataya sa ating Panginoon, ay yung mga bagay po na nasa atin upang ang pangako ng ating Panginoong Diyos sa pagsuko po natin sa ating buhay ay makamtan po natin o matanggap po natin ang biyayang ito. Ano po yung biyayang ito na hinahagad po o itinatanong po ng lalaking mayaman? Yung buhay pong walang hanggan. So, isuko po natin mga tagapakinig sa biyaya sa pagkaaga ang ating buhay. Alam naman po natin kung ano yung dapat po nating gawin dahil tayo po ay parati pong nagkakasala. Ano man po yung nasa atin na ginagawa po natin na hindi magdudulot po ng kaligtasan o hindi po natin maabot ang buhay na walang hanggan. O ano man po yung mga hindi nakakalugod sa ating Panginoon, mga nagagawa po natin sa ating buhay, yun po, isuko po natin dahil ang Diyos po natin ay napakabuti. Siya po yung sabi nga po doon sa pag-aaral po natin dito ay tayo po ay ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos po ay siyang gagawa po sa atin upang tayo po ay magkamit ng buhay kay Hesukristo lamang. Alam po natin na ang Diyos po ay mapag-ibig po. Doon nga po sa isang lalaking mayaman, nagtanong pa po siya sa ating Panginoong Hesus kung ano po yung dapat po nating gawin. So, dapat naman po nating itanong sa ating Diyos kung ano po yung dapat po nating gawin upang magkaroon po tayo. Umakamtan po natin, matanggap po ang buhay na walang hanggan. Kagaya po dito sa lalaking mayaman, itong lalaking ito po ay napakayaman, andun na po sa kanya ang lahat, pero gusto niya po sigurong magkaroon po, makamtan ang buhay na walang hanggan. So tayo po ay sa ating pananampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo, sa paniniwala po natin sa Kanya, dahil po siya po ang ibinigay po sa atin ng Diyos Ama, na sa pamamagitan pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may katiyakan po tayo sa ating buhay. May assurance po tayo na makamit po natin ang buhay na walang hanggan kung tayo po ay nananampalataya sa Kanyang anak na si Hesukristo. Dahil po, sinabi po doon sa mga talata, sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesukristo, dito sa silong ng langit, ay siyang buhay po natin. Ay siya lamang ang makakapagligtas. Wala pong ibang nabanggit. Hindi po yung relihiyon, hindi po yung mga bagay na yaon po sa tuya, kahit po yung mga kayamanan po natin. Mga bagay na yaon po sa tuya, na nagkakaroon po tayo ng buhay na masagana, hindi po yun, mga kapatid, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang natin matatagpuan. Dahil kung sa paningin po natin ay yun na po, hindi po, kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. At kung tayo po ay mananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo, ng buong puso't isipan, tumpak po na tayo po ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Buhay na kaya-aya. Ito po yung bibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yung have a very victorious life. At kung tayo po ay makapanatili sa pananampalataya, may katiyakan po tayo, mga tagapakinig, sa biyaya ng pagkaaga. So, yun po yun. Magkaroon po tayo ng tamang relasyon, tamang true relationship to God.
dahil ang Diyos natin ay siyang magbibigay po sa buhay na walang hanggan, walang iba. So, yun po yun, kung paano natin makakamtan o makakamit ang buhay na walang hanggan. Tanging sa Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. So, salamat po. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoong Ama, sa sa iyong anak na si Hesukristo. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagtaguyod sa pag-aaral po na to. Salamat po sa oras pong ini, sa pag-iintindi po at pagpapahayag po ng banal na Espiritu Santo ay makamtan po natin, umatamo po namin ang buhay na walang hanggan patungo sa Ama. Walang iba po sa aming Panginoong Hesukristo na nagbayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong mga salita at patuloy ko po, Panginoong Ama, na taas ang mga kapasturan ng AMNI. Lord God, patuloy mo silang kalingain. Patuloy mo po, Panginoon, katagpuin ang bawat isa. Patuloy mo, Panginoon, pagalingin ang lahat ng may karamdaman. Anuman, Panginoon, ang kanilang mga sufferings, Panginoon. Anuman ang kanilang nararanasan, O Diyos, sa mga kapanahunan po ngayon. Lalo po, Panginoon, sa mga ginagamit mo, O Diyos, hallelujah, sa iyong ubasan, sa iyong mga salita, yung mga naghahayag po sa labas, Panginoon, at lahat ng mga tinawag mo, Panginoon, ng mga pastors, mga servants mo, Panginoon, leaders, O God, and workers, O God, na nagpapahayag, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong mabuting balita. Katagpuin mo ang kanilang pamumuhay, ang kanilang buhay, na magkamit po sila, O God. Matanggap po nila, Panginoon, hallelujah, ang buhay na walang hanggan. Lord God, sa oras pong ini, hayaan mo, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo ay siyang patuloy na kumilos po, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na oras, Panginoon, sa iyong mga kapasturan, Panginoon, na ginagamit mo. Panginoong Diyos, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makita po nila. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang magmanifest, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon, O God. Lord God, tunay nga, nasa iyo lamang, Panginoon, ang lahat. Nasa iyo lamang, Panginoon, matatagpuan ang kayamanan po, Panginoon, dito sa lupa at sa langit. Dahil ikaw ang Diyos na napakayaman sa lahat ng sulok ng mundong ito. Panginoong Diyos, salamat po. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang kapurihan, ang kadakilaan, at ikaw, O Diyos, ang maluwalhati ng bawat isa na nakinig. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, kayo ang mataas sa mga puso po namin. At binabati ko po ang aking mga kapatid sa Nabwa, Camarinesor, the Amni family, Dia family sa Naga, mga anak ko po sa Kalawag, magandang umaga po. At salamat po, O Diyos, kayo ang tanging Diyos po namin na makakapagligtas sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. To God be all the glory. Salamaton ka, Panginoon. Magtagumpay po kami sa lahat ng oras sa aming buhay. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen po. Purihin po ang Panginoon. BBS